Yun mga kababayan, Mike Abe, dapat ito yung number 1 na ipinapatawag dyan sa TRICOM. Grabe, sobrang sinungaling mga kababayan. Sobra. Kung may masinungaling pa kay Epifanio Labrador, siguro ito mga kababayan, kapantay ito ni Epifanio Labrador. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, grabe sobrang sinungaling nitong si Mike Abe na ito. Pero hindi po pwede yan mga kababayan. Ibubuking natin itong si Mike Abe. Grabe itong hindot. Isa rin itong napakasinungaling na tao na ito. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Yung nangyari nga na hearing ng TRICOM, kumuha siya ng maikling video doon, yung tungkol nga sa pagpunta ni Atty. Trixie sa China. Hindi niya tinapos. Tapos ngayon, gumawa siya ngayon ng kwento, gumawa siya ng reaksyon. Na itong si Atty. Trixie ay klarong-klaro daw na pinupunduhan ng China. Kasi nga, kalyado daw ito ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po pwede yan mga kababayan, ibubuking natin itong taong ito. Napakasinungaling nito, walang pagkaiba nito. Si Epifanio Labrador, halos magkaparehas ito. Ang ano lang nito ay hindi ito nakapismas, dapat nakapismas ito. Bakit hindi kayo sinasabihan ito ni Epifanio Labrador na malaking mata? Hindi siguro napapansin. Napapansin ni Epifanio Labrador, si Congressman Marcolita. Ang gwapo-gwapo ni Congressman Marcolita. Huwag pala natin kalimutan ha, Congressman Marcolita, number 1 sa ating balota. PDP straight tayo ha. Wala tayong ibubuto kahit isa sa mga kandidato ng timbangag mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. At yung video na kinuha nitong si Mike Abe sa nangyari ng hearing ng Kongreso, mayroon din tayong ilalabas. Kasi pinutol dito eh. Ito yung mga tao na gustong makagawa lang talaga ng masama sa kapwa nila. Napaka-demonyo nitong si Mike Abe. Pag marinig ito ni Mike Abe, Mike Abe, wag na lang kasi mahirap magmura dito sa social media. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Nagkabukuhan na daw. Dating Secretary Trixie Angeles ng PCO. Okay na ngayon ay nasa kampo ni Duterte kung bakit sila ay parang tahimik sa isa ng West Philippine Sea. Ano naman kinalaman ng West Philippine Sea? Atin mong pakinggan. Sige. Of course. Mr. Chairman, ito lang po. Mr. Chairman, may mga warning pa ano ha? Sandali lang ha. Can I address my questions to Miss Trixie Angeles Cruz? Is she present? Ayan o. Oh, there you go. Ayan o. Can you more or less tell us, Miss Cruz, when was this seminar, where and when was it held? Nag-seminar sila sa China. Sponsor ng China. On May 23rd to June 5th, 2023. Ayan o. So, 2023? Yes, sir. So, again, what dates? May 23rd to June 5th, 2023. So, ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz? 2 linggo. Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days. 12 days? So, more or less around 2 weeks. Halos 2 weeks. Yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung state of China. Yes, sir. China government. Ang nagbayad sa inyo. Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. They conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. Ayun. So, I understand that... So, malina po Sige, patuloy ka muna. Ni former Secretary Angeles. Sige. 2023 daw sila nagpunta, 2 linggo, sponsor. Saan po kaya?
Masarap buhay. 2022, siya pa yung press secretary. Siya pa yung kauna-unahang secretary ng Presidential Communication Office. Sinungaling talaga itong... So pagkatapos pala niyang matanggal, maalis na Malacanang. Kagad-agad ayun, parang nakasama na siya dun po sa mga inimbitahan at binigyan ng seminar ng China. Ano seminar yan? Ang dami nila. Ang dami nga, madami yan. 2 linggo, magkano ang gastos niya? 12 araw daw, more or less, ang dami nila. Ilan ba sila? Dami, Dami nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o yan, 14. 14 sila sa picture. Mga vlogger po ang iba dyan. Karamihan dyan, mga vlogger identify sa Duterte camp. Ang nag-seminar. Sinungaling talaga. Ngayon, alam na natin. Alam na ninyo. Nandiyan si Mark Lopez, yung isa sa lalaki dyan. Dalawa. Bumabanat kay Tariena at sa gobyerno tungkol sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Congressman Suarez, siya na nakakalungkot na Pilipino, kapwa Pilipino, dapat nagkakaisa, isang bansa, isang diwa para sa West Philippine Sea at exclusive economic zone ng ating bansa. Bakit may mga Pilipino na ang dating ay pumapabor pa sa China at sila pa ay naimbitahan at pumayag 2 linggo libre? Siyempre, pagka ikaw ay nagpunta sa isang bansa, in-sponsor ng isang bansa ng mga travel at lahat-lahat, paano mo ngayon yan kakantiin? Paano mo ngayon yan lalabanan? Siyempre, kakampihan mo yan. So, ang tanong, kanila bang ipinagpalit ang Pilipinas sa China? Nagpapagamit pa sila sa China? Sinungaling talaga ito. May tuturing nating nagpabaya sa Pilipinas? Ay, bahala na po kayo kung ano. Ito mga kababayan, hanggang dyan na lang yan kay Mike Abby. Ito yung totoong kwento niyan kung bakit naimbitahan itong si Attorney Trixie sa China. Hindi lang si Attorney Trixie mga kababayan. May mga taga mainstream media. O bakit hindi mo binanggit yung mga taga mainstream media? Mike Abby, sinungaling ka. Sobrang sinungaling ka. Titirahin mo pa ngayon si Attorney Trixie. Wala ka sa kalingkingan. Kung sa utak lang. Kung sa karunungan lang. Wala ka sa kalingkingan kay Attorney Trixie. Kaya wag kang magsinungaling. Sinungaling kang tao ka. Sobrang sinungaling ka. Nasa ba yung mukha mo? Duduruin kita. Sobrang sinungaling nitong tao mga kababayan. Ito mga kababayan, para talagang maliwanag. Ikaw dapat ipapatawag, no? Ipapatawag ka sa Kongreso. Bakit pa yung mga DDS lang yung pinupuntiryan yung TRICOM na ito? Kaya gumawa ba kayo ng TRICOM para puntiryahin, para patahimikin itong mga kumukontra sa pamahalang ito, sa gobyernong ito? Wala na ba tayong karapatan na magsalita? Lahat na lang ba? Sasabihin nyo kagad na fake news, pero ito, talaga nagpapakalat ito ng fake news ng taong ito. Itong si Mike Abby. Ang dami-daming mga nagpapakalat ng fake news dyan. Sino ba yung nagdala ng kanyang anak na may larawan na pinatay ng administrasyong Duterte? Si Aling Alicia? Bakit hindi kayo pinapatawag yun? Bakit di vlogger yun? Baka matulad tayo kay Epifanio Labrador. O ito mga kababayan, para talagang mabuking natin itong hindot na itong tao na ito. Ito yung totoong sinabi mga kababayan So, ang nagbayad po nito ay yung State of China. Yes, sir. Yan yung government. Ang nagbayad sa inyo. Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. They conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. So, I understand that this is conducted regularly. I think yearly. I'm not sure though. So, it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, vloggers, yes.
And can you more or less share with us what was the nature of the seminar? Oh, they introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also gave a background on China. And I'm sorry, that's all that I can recall. Okay. So, more or less, kulang-kulang isang linggo po kayo doon, no? Maayos naman po ang Kulang-kulang ng 2 linggo. Kulang-kulang ng 2 linggo, sorry. Maayos naman po ang pagtrato sa inyo ng bansang China habang nandun kayo. Siyempre, inimbitahan eh. Hotel, maganda accommodation. Hindi po siya hotel. Ito sila hotel. Hindi po hotel, dorm po. Dorm. Dorm lang. Okay. So was this the first time that your group participated in such a seminar? I don't know about your group, sir. Oh, sorry. I mean the group that you were with. Ngayon ko lang po sila nakasabay. So you've been there before? Yes, sir. There is a cultural exchange agreement between China and the Philippines since 1970s. I was in Xi'an for an archaeological seminar, part of our cultural exchange agreement because I'm an archaeologist. So, si Mr. Mark Lopez, kayo po ay naging bahagi din ng seminar, tama? Oo. Naka-ilang bisita na po kayo o naka-ilang seminar na po kayo dito sa state-funded activity ng China? Sir, yan lang po yung na-attendan ko po. Again? Yan lang po ang na-attendan ko. Ito lang po yung nadaluhan ninyo? Okay. Yes, sir. Sir, pa-correct lang po. Yung punta ko sa Xi'an, no, sa conference on cultural property. Would you think that the seminar that you attended affected your perspective or the work that you do? Ako po o si Mr. Mark Lopez? Kayo po, Ms. Cruz. Kasi yun naman po yung layunin ng mga seminars, di ba? Para mas palawakin ang inyong pag-unawa, mas pagalingin kayo sa trabaho na ginagampanan ninyo. So sa palagay niyo po ba nakatulong ang mga seminars na ito sa trabahong ginagampanan ninyo? Abogado po ako at ang isang dalubhasa, I think, sa cultural conservation. So yung seminar, it includes a history of China, which also includes an understanding of the area. Matagal ko na pong napag-aralan yon. So medyo yung iba doon ulit na. Pero ang bago ay yung short form, yung pagturo nila ng short form type of video, which is a technical, parang technical na seminar yon, na tinuturuan kung paano gumamit ng ibang mga platforms at yung pagturo ng appreciation ng short form. Ang short form po, yun po yung mga reels, yung mga TikTok, at saka yung 1-minute videos ng YouTube. Thank you very much. At least ilamin po ng ating resource persons na nakinabang po sila doon sa state-sponsored seminar. Mas naintindihan nila yung paggamit ng mga reels, ng mga threads, ng mga short videos. Ang pakiusap ko lang, sana itong dagdag kakayahan na naibahagi po nila sa inyo ay magamit nyo po para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat. So, yan lang, sana. Yan yung mga kababayan, yan yung nangyari sa hearing ng TRICOM. O ano yung sinasabi mo, may kabi? Talaga sinungaling ka. Isang seminar yun mga kababayan. At narinig nyo naman, excuse me, kung ano yung pinag-uusapan. At ginagawa na pala yan noon pa, napakatagal na ng panahon, 1970s pa. Tapos ngayon gawan mo ng kwento na porkit mga Maka Duterte pumapanig sa China, taksil. Kung may kabi, napakasinungaling mong tao. Maliwanag naman. Na yung nag-imbita ay mismong Chinese Embassy. Excuse me. At hindi lang sila ang iniimbitahan.
May mga taga mainstream media. At yung sinasabi mo na puro mga Duterte yan, parang ang pagkakaalam ko, si Mark Lopez lang at itong si Attorney Trixie. Hindi ko lang alam mga kababayan kasi hindi ko naman kilala yung mga nasa picture na yan. Pero yung pinagsasalita dyan, si Mark Lopez at saka itong si Attorney Trixie. Pinapunduan, sarap daw ng buhay. Hindi ka lang naimbitahan. Kasi wala kang kwenta eh. Kasi hindi lang naman, first time lang naman siguro mga kababayan, na yung mga vloggers ay naimbitahan dyan, kadalasan mga taga mainstream media. Sa seminar na yan. Sinungaling ka, may kabi ka, laki ng ilong mong inindot ka. Sinsya na, ano ka? Natulad tuloy tayo kay ano nito, kay Epifanio Labrador. Talaga sinungaling itong tao na ito. Ayan, yun ang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Edgardo Loyola. Shoutout, morning, Idol Duterte kami. Yan ha? Talaga, Duterte tayo. Shoutout na rin kay Noel Sagado. Balitok Pamor. Balitok Pamor. Tumbling Pamor. Shoutout kay Alma Agad, ha? Huwag na iboto ang bumaliktad. Drama lang yon. Totoo yan. Samuel Dakigan. Shoutout. Shoutout na rin. Dito tayo sa bandang baba. Shoutout kay Karin Ann Zambrano. Napuno na ng galit ang puso't isip ng taong yan. Dahil, ano ba? Tapusin na to. Dahil sa umpisa, pira lang talaga hangad. Nga hindi nga naisip na sa ginawa niyan, ano ba to? Yan, pinapahamak lang ang sarili niya. Baka sumpain ng Diyos ang taong yan. Siya din, pasensya na, medyo ano kasi yung ano niya iniintindi ko lang. Di na maayos pag-isip at puso. Nakakaawa lang ang taong yan. O tao ba? O tao nga ba? Ayun, sabi niya kay Epifanio Labrador. At shoutout na rin kay Hins TV Idol, ha? Shoutout Hins TV. Halabanat kapatid. Ayan, Mama Edisa Borby, may muto sa likod ni Epifanio. May muto sa likod ni Epifanio, ha. Shoutout na rin kay Romeo Soles. Hindi papunta yan. Baka may magtanong sa kanya kung, ano ba to? Kung supot. Nga no, baka tanongin siya kung totoo ba yung sinabi nating supot siya. Hindi mapunta yan. Baka sa kanya kung baka may magtanong sa kanya kung supot nga ba siya. Siyempre aminin niya hindi at hindi kailangan patunayan nga, kaya malabo pupunta yan. Maraming salamat sa iyo, Romeo Soles. Talaga may punto ka. Talaga totoo yan. Salamat rin kay Ma'am Joyce ng Japan, ha. Ma'am Joyce ng Japan. Hindi ko nabasa yung komento ni Ma'am Joyce dito. Hindi ko makita, no. Kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat, ha. Samuel Trabahada, Cooper ng tawag nito ng Boracay. At shout out na rin kay Ivan Abado. Ikaw ang nagsulti nga legal. Si Mike Abel talaga nagsasabing legal daw yung pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Napakawalang iya naman ng mga tao na ito. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God bless. God save the Philippines.